ang United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ba? Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC yan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ayan o si Donald Trump. Oh. Nako po. Parang galit nga si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Nako, ang dami pa naman kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po! Gusto mo magbanggit ako ng pangalan. Isumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako! Magpapadala po kami listahan. Okay. Breaking news mga kaibigan, ayan po, America declares war on ICC. At itong si State Secretary na si Marco Rubio, tinawag po mga kaibigan na arogante, ha? Tinawag na arogante ang ICC. Nako, grabe po ito. Wala na guys. Talagang sa tingin ko talagang nanghihingalo na po itong ICC mga kaibigan. Mga ilang, hindi na siguro to aabutin ng next year, baka tuluyan na pong bumigay itong ICC guys, kasi galit na po talaga ang Amerika. Talagang ang sinabi nag-utos na po si President Donald Trump. Ang sabi niya guys, dismantle or destroy, destroy or dismantle. Grabe. Destroy or dismantle, grabe, no? ICC. At ito na nga, no? Nagmamatigas itong International Criminal Court. Ang sabi po ni Marco Rubio, sinubukan naming hikayatin ang ICC na magpapatupad ng reforma at makinig sa amin. Ngunit tumanggi sila. Kaya lalong nagalit. Kaya lalong nagalit ang Amerika kasi nga sila guys in-approach nila ang ICC in a good way. Hindi marahas. Kumbaga parang parang nakikisuyo sila, ganun, nakikisuyo. Ang sabi po ng Amerika na magreforma kayo. Baguhin niyo yung sistema niyo. At hindi namin kayo pakikialaman. Alam nyo ba guys ang ginawa ng ICC Nagmatigas po sila. Tumanggi sila guys sa pakikisuyo ng Amerika. Kumbaga, hindi na nga sila hinaras Nakisuyo na nga Pero bakit tumanggi po? Kaya ang sabi po ni State Secretary na si Marco Rubio, napaka-arrogante nila. Kaya nagsimula na kaming gumawa ng hakbang upang mapanagot at mapigilan sila. Ayan na, nagalit na po mga kaibigan. Nagalit na po guys ang Amerika guys. Gagawa na sila ng hakbang, Gagawa na sila ng hakbang para mapanagot at mapigilan itong ICC. Wala na, shutdown na talaga yan. Kaya nga destroy, di ba? Destroy ICC. Yan po ang utos ni Donald Trump. Sabi po, kung sa English pa, we try to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We now began an effort to really try to bring that court to heel. Grabe po mga kaibigan. Matindi na po itong babala ng Amerika guys. Kasi ayaw nila makinig Talagang nagmamatigas po sila. Di ba nung isang araw po, nanghingi na po ng saklolo ang presidente ng ICC doon sa Japan. Dahil ang Japan po ang may pinakamalaking contribution dyan. Kaya mga kaibigan, RIP ICC. The end is near. Di ba? Ito na po yung sinasabi nilang Merise. Mukhang karma po ito ng ICC guys. Ang gaba di magsaba. Bakit po sila na karma?
Kasi hindi sila sumusunod sa jurisdiction ng mga bansa. Yun ang problema sa kanila eh. Ang pinapoint out kasi ng Amerika, simple lang eh. Hindi na kami miyembro dyan. Never po kami naging miyembro dyan. Pati yung mga bansa na hindi miyembro, bakit nyo pinapakialaman? Dapat pag hindi miyembro, hindi nyo pakikialaman kasi wala naman sila pakialam sa ICC. Pero kahit hindi miyembro guys, huhulihin pa rin nila. At ikukulong po nila mga kaibigan. Doon nagalit talaga ang Amerika. Kasi wala na talaga sila sa tamang proseso eh. Diba? Kung meron po talagang kasalanan, katulad niyan, war against, crime against humanity, no? Or war crimes, sige, okay lang naman yun kasi war crimes yan eh. Ganun naman talaga pag may gera, after ng gera, may makukulong talaga dyan. May mga presidente talagang makukulong dyan, o kaya may mga prime minister, or meron pong makukulong dyan na mga utak ng gera. Di ba? Ganun naman talaga yan. Di ba? Normal yan eh. Kailangan po natin magkaroon ng paglilitis sa mga war criminals. Totoo yun. Di ba? During the World War II, ganun ang nangyari. Tapos yung nangyari sa Africa, ganun din. Oh. So ngayon, ang sinasabi lang po ng Amerika dito mga kaibigan, magreforma kayo. Baguhin niyo yung sistema niyo kasi ang pangit eh. Hindi niyo nirerespeto ang bawat sovereignty ng mga bansa. 'Di ba? Syempre, especially kasama na po ang Pilipinas diyan kasi wala na po tayo diyan eh. 2019 pa lang mga kaibigan, nag-withdraw na po ang Pilipinas. Matagal na tayong wala sa ICC. Pero bakit kayo ganun? 'Di ba? Bakit nyo kinulong pa rin si PRD kahit alam nyo na wala ng jurisdiction, labag po sa sovereignty ng Pilipinas, pero tinanggap nyo pa rin si Tatay Digong. Bakit? Bakit tinanggap? Kasi nga siguro meron pong datong. Magkano kaya? So mamaya pag-usapan po natin ito guys kasi napaka-importante po ito. Ang dami po nating update ngayon guys patungkol sa ICC mga kaibigan. Talagang nag-declare na po talaga no. Ito totoo na po ito guys no. Nag-declare na talaga ang Amerika na kakalabanin na talaga nilang ICC at ang sinabi po ni Marco Rubio, gagawa na po talaga sila ng hakbang guys. Kaya nga ang sabi, naku, populbusin. Usapan muna natin itong ICC. Kasi grabe po itong pasabo guys. Talagang nagsalita na po no. Nagkaroon po ng press con ang Amerika. Kasama po si Marco Rubio. Kasama din po si Donald Trump. At yung mga iba pang mga kasamahan. At talagang in-announce na po nila mga kaibigan na tinry pala nila no. Sinubukan nilang suyuin o kaya kausapin ang ICC po na para po magreforma sa kanilang mga rules. Pero tinanggihan sila mga kaibigan. Grabe guys. Matindi pala itong grabe ang ICC. Tinanggihan ang Amerika. Imbis na makikipag-usap sila para sana mabigyan ng resolusyon o kaya syempre para malinawan po kung ano ba talagang gusto ng Amerika. 'Di ba? Bakit nila sinat down ang Amerika, guys? Bakit hindi nila hinarap ang Amerika? Bagkus ang ginawa nila, guys, talagang inignore pa nila. Hindi nila pinansin kaya nagalit po lalo ang Amerika, guys. Ito ipakita lang po natin dito. Ito po yung update kanina, no? Para at least mabigyan po kayo ng idea mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin. I-post lang po natin dito, no? Ito po yung pahayag ni State Secretary po or Secretary of State na si Marco Rubio. Ayan po mga kaibigan, no? Kaya po siya nagalit, guys. At hindi lang po siya ang nagalit, no? Pati po si President Donald Trump nagalit na rin dahil po sa mga pahayag ng ICC, guys, na mukha bang hindi sila pinansin. Grabe ICC, ang tindi. Ang tapang. Nako, populbusin kayo. Okay? Ito po, basahin niyo po sa inyong screen, guys. Diyan po yung breaking news natin. Na ito pong si US Secretary of State na si Marco Rubio. Sabi niya,
napaka-arrogante ng ICC. Grabe. RIP. RIP ICC. Oy, magdasal na kayo ICC. Nako, ewan ko lang. Lalo nyong ginalit, ha? Lalo nyong imbis na makikipag-usap sila ng matino, lalo pa nilang ginagalit ang Amerika, mga kaibigan. Ito ha, basahin lang po natin. Ang nakalagay po dito, Mana yung kay Trililing. oo, naku. Mana daw kay Trililing, sabi ni partner. Ang dami pa naman kaibigan ni ang dami pa naman kaibigan ng ICC. Kaibigan niya si Trililing, kaibigan niya si Bangag. Baka kaya malakas doon. Ano kaya mangyayari kay Trililing, no? Ano kaya mangyayari kay Bangag? Nako, kawawa. Siguro kinakabahan na sila ngayon, no? Kasi syempre mga kaibigan, alam nila guys na nag-declare na po ng gera ang ICC ang Amerika sa ICC. So ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Trililing at saka ni Bangag? Syempre sila yung pasimuno diyan, di ba? Di ba itong si Trililing guys, bistado po na mga Brave 18 kasi nasa affidavit yan na nakikipagsabuatan siya sa mga investigador ng ICC. In fact, binigyan pa sila ng pera, di ba? Hindi naman tayo nagsasabi niyan. Kasi lumabas naman talaga sa mga affidavit yan ng mga sundalo, di ba, partner? Yung 18 na sundalo. 18 Marines or mga 18 na sundalo. Lumabas naman talaga yan sa kanilang salaysay na meron talagang tumanggap ng mga investigador. Million pa yun, ha? Million yun, guys. So ngayon, eto na nga. Ang sabi po dito, sinubukan naming hikayatin ang ICC na magpatupad ng reforma at makinig sa amin. Ngunit tumanggi sila. Grabe. Tinanggihan ang Amerika, partner. Laban daw, laban. Grabe, guys. Laban yan ngayon. Unbelievable. Laban yan ngayon. Kita mo ilang yan, babawi rin yan. Babawi. Unbelievable, mga kaibigan. Tinanggihan ang Amerika. Napaka-arrogante nila. Kaya nagsimula na kaming gumawa ng hakbang upang mapanagot at mapigilan sila. Nako, yari. Lalo niyong ginagalit ang Amerika. Baka hindi niyo kilala yan. Ha? Yung ibang bansa nga, pinulbos niyan ewan ko lang po talaga mga kaibigan kung bakit po ganito ang respond ng ICC sa Amerika. Ang pagkakaalam ko guys, ang ICC meron po silang tie up sila ng United Nation diba? Siyempre pag sinabi nating United Nation, ano yan pangkalahatan yan globalization yan dapat wag naman silang ganyan. Dapat nakikipag-usap sila sa Amerika ng matino. Diba? Kasi para ma-solve ang problema kung ano po ang dapat reformahin sa ICC. Kasi unang-una sa lahat, ang pino-point out kasi dito ni Donald Trump, or hindi lang si Donald Trump, no? Ang pino-point out po dito ng Amerika, guys, bakit kasi kahit hindi na miyembro ng ICC, bakit hinuhuli pa rin nila at kinukulong? Yun po ang pino-point out ni President Donald Trump or ang Amerika. Bakit kayo ganon? Ang isa sa mga paliwanag daw ng ICC is yung tinatawag na residual obligation. Di ba, in-explain ko na sa inyo na ang residual obligation po is 1 year lang po yan. After po, prior pa po sa pag-alis nyo doon sa membership ng ICC, meron na pong tinatawag na residual obligation. Kasi pinaprocess pa yan yung pag-alis nyo dyan or pag-withdraw mo sa ICC, pinaprocess pa yan. Minsan pa nga, umaabot pa na ng 1 taon yan Hindi kasi basta-basta ang withdrawal dyan. So may tinatawag na residual obligation. Pero ang nakasaad sa batas ng Rome Statute, 1 year lang po yun. 1 year lang. Kunwari, 2019 ka umalis, di mga 2021, wala na. As in, wala na talaga. Hindi na tayo sakop ng ICC. Pero bakit po guys, kinukulong pa rin at hindi nila ginagalang ang jurisdiction at nilalapastangan po nila ang sovereignty ng isang bansa katulad po ng Pilipinas. Yun yung sinasabi ni President Donald Trump at sinasabi ng Amerika. Bakit kayo ganun? Kaya ang gusto po ni Marco Rubio, magreforma kayo. Baguhin nyo ang batas ninyo.
At hindi namin kayo guguluhin. Pero anong ginawa ng ICC? Hindi sila pinansin, mga kaibigan. Ito ha, basahin po natin ha. Mariing binatikos ni US Secretary of State Marco Rubio ang International Criminal Court or ICC na tinawag niyang illegitimate international organization. Pati po si Marco Rubio, guys, nakaka-invento na rin siya ng pangalan. Panibagong pangalan po ng ICC, mga kaibigan. Ito ha, basahin ko ulit ha. Illegitimate international organization. May bago na pong pangalan ng ICC. Ibig sabihin, guys, natuto na po itong si Marco Rubio. Kasi, nung nakaraan, ang pangalan po ng may bago kasing ICC ngayon sa Pilipinas sa Malacanang di ba? Impactita. Impactita. Kaya ang Amerika, guys, gumaya na rin sa Pilipinas. Ang pangalan naman nila, ang pinangalanan naman nila, kumbaga pinangalanan naman nila itong ICC is illegitimate naman. Illegitimate International Criminal Court. Yes! Ayos! Ibang klase talaga tong Amerika. Ibig sabihin, mga kaibigan, nakikinig talaga sila sa atin. Di ba? Kumbaga, guys, alam po ng Amerika ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi, biruin nyo, pati yung International Criminal Court, binigyan nila ng bagong alias. Kaya ito, nakalagay, dahil sa pag-aangkin umano nito ng kapangyarihan, usigin maging ang mga mamayan ng mga bansang hindi kasapi ng tribunal. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Yun po yung nireklamo ng Amerika na inaangkin nila. Inaangkin nila ang kapangyarihan para usigin ang mga mamayan kahit hindi naman miyembro, guys, ng ICC. Bakit kayo ganon? Hindi na nga miyembro Like for example, America, never talaga sila naging membro dyan. Russia, hindi talaga yan. China. Pero bakit po nila pinipilit, mga kaibigan, na hindi naman sila membro? Siyempre ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas po, matagal na po tayong kumalas dyan. Pero hindi po tayo pinakinggan. So ayon kay Rubio, the International Criminal Court is an illegitimate international organization because they claim that even if you're not a member of the court, they can come after you. Ibig sabihin, kahit hindi ka miyembro, hahabulin ka pa rin nila. Iginiit din niya na sinubukan muna ng Estados Unidos na isulong ang mga reforma sa ICC, ngunit hindi umano ito pinakinggan. Hindi po sila pinakinggan ng Amerika. Ang Amerika hindi po pinakinggan ng ICC, mga kaibigan. Sabi ito basahin natin. We tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We're now begun an effort to really try to bring that court to heel. Ano ba ibig sabihin to heel? Hindi hell, ha? Hindi hell. Heel. Ibig sabihin, guys, dudurugin kayo. Dudurugin po nila ang ICC, mga kaibigan. Hanggang sa ma-shutdown sila. Ma-dismantle. Kasi ang utos ni Donald Trump, destroy ICC. So wala tayong magawa dyan. Kasi pinagbigyan na kayo Pinagbigyan na kayo ng Amerika na para magreforma. Pero hindi nyo sila pinansin. Ibig sabihin, meron talagang sindikato siguro, mga kaibigan. Meron siguro talagang sindikato na nagpapatakbo o nakikipag-connivance sa ICC. Yan ang tingin ko dyan. Kasi marami po nagsasabi, maraming mga makaliwa na umaaligid dyan sa ICC. Maraming mga komunista na nasa paligid lang po ng The Hague, guys. International Criminal Court. Pero, andyan yung mga makaliwa, mga kaibigan. Di ba? Andyan sila. Nakapalibot na po. Sinabi na rin po yan ni Attorney Harroque na pati siya, pati yung asylum niya, guys, pinapakialaman ng mga makaliwa. Parang pinipilit po ng mga makaliwa, guys, na i-deny ang asylum ni Attorney Harroque.
Kaya ang ginawa po ni Atty. Harukay, guys, kung hindi ako nagkakamali, lumipat siya ng ibang lugar. Imbis na doon siya sa International Criminal sa Netherlands, lumipat siya ng Austria. Kasi ang Netherlands po napalibutan ng mga makaliwa. Kaya tama po ang hinala or tama po ang mga sinasabi ng source na napalibutan po ng mga masasamang elemento ang ICC. Kaya ang sinabi po ni US Secretary of State na si Mark Rubio, ang ICC ay punong-puno ng mga baliw at mga siraulo. Diba? Sinabi yan. Sinabi mismo yan. Ito, basahin po natin ha. Bahagi ito ng pinalakas ng kampanya ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang ang sanctions, diplomatikong pressure at panawagan sa mga kasaping bansa na kumalas sa tribunal. Ipinagdiinan ng Washington na walang jurisdiksyon ng ICC sa mga mamamayan at opisyal ng mga bansang hindi kasapi nito. So, sa ato pa guys, ang ibig sabihin po nito mga kaibigan, ang ginagawa po ng Amerika, gusto silang bigyan ng leksyon. Bakit? Kasi paglabag po ang ginagawa nila mga kaibigan. Paglabag po sa kapangyarihan ng mga bansa na hindi naman nila kasapi. Yan po ang totoong nangyari guys. Katulad dito basahin po natin. Ito po may nakalagay po dito guys. Ayan Marco Rubio launches campaign to dismantle International Criminal Court. Dismantle Criminal Court. Yan Trump Secretaries of State claims the Global Tribunal is interfering with the US military and law enforcement operations. Biruin nyo guys, ang ICC mga kaibigan, nangingialam sila sa mga US military at mga law enforcement operations. Nangingialam po ang ICC guys. Bakit ganon? Sa bagay, tayo nga pinapakialaman nga nila Diba? Naalala nyo? Pumunta sila sa Pilipinas at nagpakasasa sila sa mga suhol ni Bangag. Ang nagbigay sa kanila ng suhol, walang iba kundi si Trililing. Di ba? Ginamit nila ang Pilipinas para magpakasasa sa kaban ng bayan. Kaya tama po itong sinabi ni Mark Rubio na i-dismantle na po ang ICC. Kaya po mga kaibigan, ito po, ipakita ko lang sa inyo para meron po tayong katibayan guys. Para mabigyan lang po kayo ng update mga kaibigan, ito po, lumabas na po ito sa mainstream media, Baka sabihin po nila, marites po tayo. International news po ito, Hindi po ito, hindi po ito pipitsugin lang dito. International news na po ito, guys. Galing po ito sa Inquirer.net at galing po ito sa Amerika. Ayan basahin nyo. The US declares war on ICC. Ayan na po, lumabas na po sa balita guys. Hindi po ito marites. Wala na. Goodbye ICC. Ang katapusan ng ICC. The end is near. Kung babasahin po natin babasahin na po natin, maiksi lang po ito guys. The United States has once again demonstrated to the world that it has surrendered its role as a torchbearer of the rules-based international order with the threats made by its Secretary of State Marco Rubio against the International Criminal Court or ICC. So, ang nakalagay po dito, in an opinion column he wrote in the Wall Street Journal last Monday, Rubio vowed that the US will launch a whole government response to systematically disable po mga kaibigan, and destroy the ICC brick by brick. Ibig sabihin guys, galit na galit talaga ang Amerika. Ulitin ko yung mga words systematically disable and destroy the ICC brick by brick.
Kasi pag sinabi mong brick by brick, mga kaibigan, dudurugin talaga sila. Dudurugin po sila ng Amerika, guys. Hanggang sa maubos sila. Hanggang sa wala na pong matira sa ICC. Huwag nilang i-underestimate ang Amerika. Ha? ICC, huwag niyong i-underestimate ang Amerika. Kung ako sa inyo, makikipag-usap na kayo. Bago pa, at least meron pa kayong panahon. Bago mahuli ang lahat. Di ba? Yan o, the US official also declared that his country will urge countries receiving US military and security assistance to reject the ICC's purported authority to prosecute American officials and servicemen. So, ibig sabihin, guys, nagalit po ang Amerika, mga kaibigan, dahil nga pinapakialaman po ng ICC ang mga servicemen, ang mga military men ng Amerika. Na hindi naman sila membro, mga kaibigan. So, siguro, guys, ito, bibilangin na lang po natin. Bibilangin na lang po natin yung araw, mga kaibigan. Sige, pagbigyan natin ng ICC. Pagbigyan natin sila ng hanggang 3 months. Or baka siguro 2 months lang, 3 months, no? Ito po yung prediction natin, ha? Ito po yung fearless forecast po ni Foodinet. 3 to 4 months, sige, ganun. Para sigurado tayo. 3 to 4 months, shutdown na po ang ICC, mga kaibigan. Or baka 3 months. Parang ganun yung tingin ko dyan, eh. Kasi bakit ko po sinabi yan? Kasi ito po, ha, basahin po natin. Ang nakalagay po dito, mga kaibigan, these recent US tirades against the ICC are an escalation of the sanctions it already imposed against 11 high-ranking ICC officials. Kasi meron na po silang sinanctions, guys. 11 na mga high-ranking ICC officials, including 3 of the Office of the Prosecutor and 8 ICC judges. So marami na po silang na-sanction, mga kaibigan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, guys, ang fearless forecast ko dyan, hindi na po sila abutin ng Pasko.